at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:11 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos nga pwersa sa News and Public Affairs Division, mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubonon sa napituhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kalban nga bahin sa Kabisayan nagkatungdan, mga balita nga natipon sa sulod sa nagligan nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was. Biyernes, Enero 30, tuig 2026. Ini inyo tag balita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Hibawaan Integrated School sa Mandurriao na puhag sang bomb threat. Mga ipatuman nga proyekto sang lokal nga panguluhan sang Bacolod butangan na sa QR code. Governor Defensor ini pabor nga ibalik ang initial screening sa Iloilo International Airport. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Napuhag sang bomb threat ang Hibawaan Integrated School sa Barangay Hibawaan Sur, Mandurriao, Iloilo City. Sa report ng Iloilo City Police Station 5, nakabaton sang pamahog ang isa ka maestra. Halin sa hindi pa makilala ng individual sa messenger app na nagasiling na maglagyo na sila bangon may malupok na bomba sa likod ng bagong na building sa eskwelahan. Sa karon, nag-abot na sa bulituan ng mga kapulisan na ma-secure kag ma-check ang lugar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga ipatuman nga proyekto sa lokal nga panguluhan sang Bacolod butangan na sang QR code. Detalye sang balita, JP Herwas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Butangan na sang QR code ang tanan nga ipatuman nga proyekto sa lokal nga panguluhan sa Bacolod. Bangod sini, ang tag sa Bacolodnon pinaagi sa isa lang kaskan makakita sang impormasyon kag makamonitor sang progreso sa mga proyekto sa syudad. Gamit ang QR, sara nga mabalaan sang publiko ang laragway kag estado sang proyekto, pati na kung sino ang nagpaobra sini. Suno sa Bacolod City Government, lakip sa mga benepisyo sang sini nga tikang ang pagpadasig sang access sa impormasyon, mas dako nga transparency kag accountability kag mas aktibo nga partisipasyon sang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Governor Defensor hindi pabor nga ibalik ang initial screening sa Iloilo International Airport. Detalye sang balita, Hope Torretsante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Hindi pabor si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga ibalik ang initial screening sa Iloilo International Airport. Sa regular nga press conference ang gobernador, ginpahayag sini nga hindi ang screening ang problema sa natabo nga pagwaras ang pasahero sa paluparan. Suno sa iya, nakita mismo sa screening sa paluparan ang kutsilyo apang nagpamalibad ini nga ibalik sa mga ukon magsunod sa kapulisan. Ginpahayag pa ni Defensor nga ang pagkakas sa initial screening nangin desisyon sa Department of Transportation para sa mas mga post kag komportable nga pagbiyahe sa mga pasahero sa Iloilo International Airport. Ginpatpat man sa gobernador, wala gindula ang X-ray bangod may ara sang screening sa third floor sang paluparan sa departure area. Naibaluan nga sang January 28 ay pasahero nga nagbitbit sa iyahan carry bag sang kutsilyo
nga ginadilian sa airport apang sang gin-usisa nagwaras ang pasahero kag nagpamalibad nga isurrender ang kutsilyo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kaangot nga balita, magahiwat sang investigasyon ang Internal Affairs Service ang Iloilo Police Provincial Office sa Police nga nakatiro sa suspect na nagpangtaya sa kutsilyo sa Iloilo International Airport. Sunod kay IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan, sa tagsang shooting incident, kangay isang natabo sa paluparan nagahiwat sang investigasyon ng IAS tugod ma-determinar kung may violasyon kung lapses sa bahin sa personnel. Sa nagluntang incident ay paidalom sa ballistic examination ng armas na ginagamit sa pulis. Naibaluan na tiruhan sa pulis ang suspect bangod sa threat ng dala sini sa paluparan matapos magpantaya ini sa kutsilyo. Sa karon, napasagana sa kaso of direct assault and attempted homicide ang suspect. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 20 ka transport workers nagpositibo sa illegal nga droga sa giniwat nga Oplan Harabas ang pinaya kay LTO NIR. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yara sa 20 ka individual ang nagpositibo sa illegal nga droga sa giniwat nga Oplan Harabas 2026 random drug testing sang Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region kaupod ang Land Transportation Office NIR sang Enero 29 sa Dumaguete City. Ang operasyon naging pamunuan ng LTO NIR Officer in Charge Regional Director Jack Kunlo kaupod kay PDEA NIR Regional Director Melvin Istoque kag mga katapo sang Coast Guard Subuman Regional Director sang PRO NIR nga si Police Brigadier General Arnold Ibay. Ini ang ginhiwat sa Dumaguete Transport Terminal Bypass Road sa Zone 2 Barangay Duok. Yara sa 193 ka transport workers ang impidalom sa drug testing sa diin nagpositibo ang 14 ka truck drivers, isa ka truck helper, jeepney driver, tatlo ka tricycle drivers, kag isa ka e-trike driver. Ang mga nagpositibo ay kapaidalom naman sa confirmatory testing bago pagparaog sa ila sa nagakaigo nga penalidad. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 5 ka volcanic earthquake ang nabalag sa Freeport sa kanlaon sa makaligid nga 24 oras. Samtang naglabot naman sa 2,020 ka tonelada kada adlaw sa Enero 28 ang sulfur dioxide flux sa kanlaon. Nagapabilit sa alert level 2 kon moderate level sang volcanic unrest ang bulkan sa Negros. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gin-rescue sa Fire Protection Santa Barbara ang 7 ka empleyado sa Department of Interior and Local Government 6 nga natrap sa elevator sa ilatalatapan sa banwas ng Santa Barbara. Base sa report, papanaog na ang mga empleyado sa nagka-problema ang elevator sa ground floor. Naglabot sa mga sobre sa ka-oras na na-trap ang mga empleyado sa elevator. Safe naman ang tanan ng empleyado matapos ma-rescue sa mga taga-BFP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nag-abiso ang TTMO sa mga motorista nga magpangita sang alternatibong alagyan sa area sa buhang flyover. So, Pebrero 1, 2026, pagasiraduhan sa mga motorista ang flyover bangod sa himon nga structural assessment kag rectification works sa flyover. Ginapahanumdom sa TTMO ang publiko nga maghalong sa paglabay sa idalom sa flyover samtang ini ang ginakayo magalawig tungtong Marso 25 ang closure sa buhang flyover. Matandaan may porsyon sa flyover ang nakitaan sa muka, labi na sa ibabaw sa deck. Yung personal mismo nga ginpadulungan ni DPWH Secretary Vince Dizon sa digitawag ng atensyon sang kontraktor. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pa naton nga balita, Provincial Government of Negros Occidental na nagtagsang kasapatan bilang kabahin sa livelihood program. Detalye sa balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagtag sang kasapatan ang Negros Occidental Provincial Government bilang suporta sa pagbangon sa mga livestock raisers sa probinsya. Ang bulig nga kasapatan nagabalor sang kabusan nga 408,800 pesos kag ginpanagtag sa idalom sang Swine Industry Recovery Initiatives, Animal Genetic Improvement and Livelihood Program. Lakip sa mga ginpanagtag ang baboy, pato, manok kag karnero nga produkto sa Negros First Ranch sa Santa Rosa, Murcia, kag Provincial Livestock Breeding Center kag Dairy Farm sa La Granja, Carlota City nga pareho nga ginadumala sa provincial government. Katuyan sang livelihood program
nga mapataas ang livestock productivity sa nanaytuhay nga kabanwahanan kag syudad sa Negros Occidental. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bago nga farmhouse ang Hayobo Farm School inagurahan. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sigurahan na ang bago nga farmhouse sa Hayobo Farm School sa Lambunaw, Iloilo. Kinalauman nga magahatag sang integrated learning kag hands-on training ang pasilidad sa mga estudyante sa farm school, ilabi na sa pagpatubas sa mga produkto kag pagsagod sang sapat. Balor 5 million pesos ang pasilidad ginpondungan sang Iloilo Provincial Government sa idalom sang Provincial School Board Special Education Fund. Sa iya mensahe ginpahayag ni Governor Artur Defensor Jr. ang agrikultura isa sa mga pinakaimportante nga sektor. Kadungan sang pagbukas sang farmhouse sa Hayobo, nagalaom si Defensor nga magapanguna ang farm school sa paghingyo sa mga Ilonggo nga pilion ang karera sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 28 ka mismi sa probinsya kag Iloilo City nagbatod sang PPG kits gikan sa DTI Iloilo. Detalye sa balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpanagtag sang pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa o kun PPG kits balor 15,000 pesos kada isa ang Department of Trade and Industry o kun DTI Iloilo sa 28 ka MSME sa syudad kag probinsya. Ang mga benepisyaryo naghalin sa Uton, Gimbal, Miagaw, Leon, Santa Barbara, San Rafael, Barotac Viejo kag Iloilo City nga wounded in action kag tuman nga apektado sa mga nagluntad nga sunog. Ang kada kits ginalakipan sa mga kagamitan kag starter goods para masugudan ang ilang negosyo nga furniture making, pagbaligya sang karne, isda, prutas kag ulutanon, restaurant, boarding house kag sari-sari store. Pinaagi sa sininga bulig, nagalaom ang DTI nga makabangon sa negosyo ang mga apektado nga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Greenhouse facilities sa Ahoy kag Concepcion gain turnover. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bilang suporta sa mga feeding program para sa mga malnourished nga kabataan, gin-turn over ang mga greenhouse facilities sa mga banos sang Apuy kag Concepcion. Pinaagi sa pasilidad ang mga ulutanon nga mapatubas gamiton sa mga feeding program, ilabi na sa kabataan sa banwa nga kulang sa nutrisyon. Katuyuan sang duha ka greenhouse nga mangin masaligan nga kuluwaan sang preska nga utan agud mapaayo ang nutrisyon sang kabataan kag masiguro ang seguridad sa pagkaon. Ang mga greenhouse ginpondongan sa angat buhay samtang ang harvest ang supplier kag installer sang pasilidad. Naibaluan nga nagsugod ang greenhouse program sang 2024 sa tapos ginhiwat ang Hunger Summit sa diin nahambalan ang kolaborasyon kag solusyon para matapna ang kagutom kag malnutrisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gain pang relieve sa Police Regional Office 6 ang 46 ka hepe sa Bugos nga Western Visayas epektibo Biyernes, Enero 30, 2026. Sa 46 ka hepe, 13 ang na-relieve nga hepe sa Iloilo Police Provincial Office, 11 sa Antique, 10 sa Capiz, 6 sa Aklan, 5 sa Iloilo City, kag isa sa probinsya sa Guimaras. Ginpatag sa Police Regional Office 6 nga pag-relieve kaban sa regular movement sa mga commanders nga nakalagad sa masobraanon kabulan ikampahin man sunod sa PRO6 sang regular administrative process sa Philippine National Police. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mayara sang 300,386 registered voters ang syudad sang Iloilo as of January 19, 2026. Matapos ang pagkandak sa election registration board sa hearing kag consolidation process sa voters registration system, nagpatayan sa posting ang COMELEC Iloilo City sa lista sa approved voters sa registration period halin sa Oktubre 20, 2025 at sa Disyembre 30, 2025. Sa bulletin board sa Office of the Election Officer Iloilo City, second floor, Angeles Arcade, Mabini Street, Barangay Esmeña, Iloilo City, ginpahamtang ang mga naprubahan ng voters list. Kabahin sa proseso, mo ang deactivation sa deceased voters sa Iloilo City mga nag-transfer sa lugar ka mga wala kaboto sa sulod sang duha ka magkasunod nga eleksyon.
Nagapabilin nga komitido ang Office of the Election Officer in Iloilo City sa pagpamuno ni Attorney Pinky Havini, tentative election officer for nga ma-update ang voter database. Sa datos ng Comelec City, may masobra 37,000 kang mga gindelete nga botante nga gitalakipan sa mga napatay. Transfer sa records nga wala nakaboto sa duwa ka natapos nga eleksyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nadakpan sa kapulisan ang top 2 most wanted person sa probinsya ng Capi sa barangay 8 Rojas City. Ang suspect, ginikilala si alias Steph, 26 anyos, residente sa Banwasang Sapian, Capi. 2 counts ng statutory rape ang ginapangatubang sa suspect. Gintingob nga pwersa sang Sapian Municipal Police Station kag Rojas City Police Station ang nagpatigayon sang operasyon. Sulo kay PRO6 Director Brigadier General Josefino Liga ng pagdakop sa wanted person nagapakita sang dedikasyon sa kapulisan sa hugot nga pagpatuman sang kasubuan. Loy sa kapulisan, matagaan sa hustisya mga biktima sa wanted persons sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:27 sa hapon. Kagabihan ito manatipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Biyernes, Enero 30, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas. Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo